Huwag kang magsalita. Tito. Tito, anong nangyari? Tito. Gagawan ko ng paraan para sa iyo. Zhu Fanfan, swerte ng batang yun. Nasaan ka? Naglakas loob kang matulog sa labas ng gabi. Uuwi na po ako agad. Nanay. Kung malalaman ni nanay na nakitulog ako sa isang estranghero, siguradong papatayin niya ako. Direktor Han, gising na po. Direktor Han. Naayos ko na ang lahat ng mga gangster na iyon. Ginawa ito ni Zhang Ming. Tumakas na siya ngayon. Direktor Han. Anong nangyari sa iyo? Tulungan mo akong tumayo. Suriin natin. Kaninong piling ko kaya natulog kagabi? Opo, Direktor. Malusog po ang inyong sanggol. Ang sanggol po. Tama po, binabati kita. Buntis ka na po pala. Parang 22 anyos ka pa lang, hindi ba? Nasaan ang boyfriend mo? Hindi ka niya sinamahan. Ang boyfriend ko. Sa kanya ba itong bata? Ipapanatili ko kaya ang bata, pero kung magkakaanak ako, siguro hindi na ako mag-iisa. Hay nako, saan ka pupunta? Masyadong maraming customer, bakit hindi mo ako tinutulungan? Hoy, ano yung hawak mo? Wala pong problema, ito po yung flyer na binigay nila sa akin. Flyer. Uwi na tayo, nanay. Umuwi na tayo. Samahan mo ako sa tindahan. Ang tamad ng batang iyon. Ang ganda naman ng kotse na ito. Siguradong hindi mura ito, ano? Direktor Han, sinisiyasat ko na, ang babae noong gabing iyon. Nagtatrabaho siya rito. Iyan na lang po. Anong gusto mong kainin? Gamitin mo itong card na ito. Kasalanan ko iyon noong gabing iyon, patawad. Hindi na kailangan. Hindi naiintindihan ng anak ko, ako na ang tatanggap. Inay. Ito ang aking business card. Kung kailangan ng tulong, tawagan mo lang ako. Zhu Fanfan, halika dito. Inay. Anong ginagawa mo? Nang-ahas kang mangakit ng mga lalaki. Ayaw mo bang mag-aral ng mabuti? Tinanong kita, bakit ka binigyan ng pera nun? Wala akong ginagawa, nanay. Sinasaktan mo ako. Ang dalagang ito ay mukhang masunurin. Hindi ko inaasahan na ganyan pala siya. Ang mga babae ngayon ay talagang malaya. Maganda rin ang katawan niya. Magiging mahalaga yan kung i-post sa internet. Nanay, sinagip ko lang naman siya nang hindi sinasadya. Sino ba ang niloloko mo? Kung sinagip mo siya, bakit ka humingi ng tawad sa kanya? Hindi ba't natulog ka sa kanya? Hindi ko ginawa yon. Nagmumura ka pa ba sa akin? Ginugulangan mo ba ako?
Siguro hindi siya uminom ng contraceptive pills. Hep, sandali lang. Anong ginagawa mo sa kanya? Tito. Bakit ka bumalik? Lihim kanyang kinukunan ng video. Huwag kang magbiro. Hindi ko siya lihim na kinukunan ng video. Kinukuha ko lang ang telepono ko. Sinira mo na ito. Ano na ang gagawin ko ngayon? Xiaobao. Tawagan na natin ang pulis. Hoy, bakit ganyan? Anong masama sa pagkuha ng litrato? Huwag mo akong pag-initan. Ayokong matawagan ng pulis. Nanay, bakit mo naman sinabi yan? Ako ang kinukunan ng litrato ng palihim. Maglakas ka pa bang magsalita? Ganyan ka manamit para makaakit ng lalaki. Akala mo ba hindi ko alam? Huwag kang makipag-away sa akin. Iihahatid kita sa ospital. Hoy, saan mo dadalhin ang babaeng yan? Wala siyang karapatang pumunta kahit saan. Sige na, tama na. Nanay. Baka sanay na siya sa mga mayaman. Hindi maganda. Nasaan ang aking anteng-anteng? Anong nangyari? Anong hinahanap mo? Baka nahulog sa kainan. Kailangan kong bumalik at tingnan. Ano yun? Iyan ay. Anong nangyari? Ginoong Han, mukhang tinamaan tayo mula sa likod. Han Ming. Bakit kita nakita dito? Tito, mukhang abala ka. Uuna na ako. Teka lang. Ikaw ba ang babae ni Han Ming? Hindi ah. Hindi kami ganoon ng tito mo. Malala ang sugat mo. Pag nahanap mo na ang gamit mo, pumunta ka na sa ospital. Tawagan mo lang ako kung may kailangan ka. Sige. Ang ganda-ganda niya. Kaya naman pala, girlfriend niya kaya yun. Kuya, mauuna na po ako. Han Ming, ano ba ang relasyon niyo ng babaeng yun? Wala akong obligasyon na sabihin sa'yo. Matagal ko nang gusto si Han Ming, mahigit 4 na taon na. Ngayon, kukunin ko na siya. Hinding-hindi ko hahayaang maaga siya ng iba. Han Ming, ikaw lang naman ang iniisip ko. Ang pamilya mo at ang pamilya ko. Maganda ang relasyon natin. Tingnan mo, nabangga ang sasakyan ko kaya nasira. Pwede mo ba akong ihatid? Sige, sakay na. Nandito na tayo. Sige, Han Ming, pupunta na ako. Sandali. Iyo ba itong jade pendant? Narinig ko na si Han Ming ay palaging naghahanap ng isang babae. Baka akalain niya ako ang babaeng hinahanap niya. Oo, ito ang aking jade pendant. Bakit nandyan siya sa'yo? Pasensya na, Fan. Sa wakas, nahanap na kita. Pero bakit mo binago ang pangalan mo? Tama. Actually, Van ang tawag sa akin ng mga malalapit sa akin. Ang kakaiba naman, bakit kaya hindi ko mahanap? Mukhang mamahaling alahas ang kwintas na iyon. Kung mahanap ako ng lalaking iyon, ano kaya ang ibabayad ko sa kanya? Nako, baka naiwan ko sa kotse ni Tito. Tito, hello po, hindi ko pa pumahanap ang gamit ko. Pwede po ba akong sumama sa inyo sa sasakyan? Sige po, pupunta na ako dyan. Kita na lang tayo sa kafe sa kabila.
Ang nawala kaya niya ay yung kwintas. Pero sabi ni Zumaymay, kanya raw iyon. Sana mahanap ko po iyon sa inyo. Kung hindi, paano ko mapapalitan ang nasirang kwintas na ito? Ano ba ang ginagawa mo? Gusto mo bang mamatay? Pasensya na, patawarin mo ako. May maitutulong ba ang sorry? 10,000 dolyar ang halaga ng sapatos na ito. Kung hindi mo ito mababayaran, hindi ka makakaalis dito. Pero wala naman akong gaanong pera. Linisin ko na lang po ito para sa inyo, pwede po ba? Hoy, umalis ka na. Ang sapatos ko, inyong dinudumihan. Tito. Isang lalaki na nananakit ng isang babae. Swerte mo. Pasensya na po, Tito. Ayos lang, tama na. Oy, bata. Pagkatapos ng araw na iyon, uminom ka ba ng gamot mo? Tito, ano po ang sinasabi ninyo? Natatakot ba siya na mabubuntis ako? Kung malalaman niya ang tungkol sa bata, pipilitin kaya niya akong palaglag? Hindi pwede, hindi ko pwedeng sabihin sa kanya. Kailangan kong protektahan ang bata. Nung araw na iyon, hindi ako uminom ng gamot, pero sigurado akong hindi ako buntis. Dahil, araw na iyon ay ang aking regla. Mabuti naman iyon. Umupo ka na. Naitapon mo ba ito? Nakita ko lang ito sa sasakyan. Hindi ito akin. Sige. Ano ang pangalan mo? Hindi ko pa alam ang pangalan mo. Zhu Fanfan ang pangalan ko. Fanfan din ang pangalan niya. Kaysa kanya kaya yung pendant. Fanfan. Magtatanong lang ako, ano ang nawala sa iyo? Mukhang. Wala ang kwintas sa sasakyan mo. Wala ito, regalo yun sa akin ng iba. Matagal ko na yung dala. Uuwi na lang ako para hanapin. Baka kinuha na ng nanay ko. Parang hindi siya. Fanfan. Hindi maganda ang pakikitungo sa'yo ng pamilya mo, di ba? Sa totoo lang, ang nanay ko. Ganyan talaga siya palagi. Ililigtas kita, papahiran ko ang sugat mo. Hindi na kailangan. Tito, kailangan ko pang umuwi para kunin ang gamit ko. Kaya ko na pong gamutin ang sugat ko. Sige po, pero siguraduhin mag-bandage ka ha. Mauuna na po ako. Sige po. Hanming, ang sakit ng tiyan ko. Samahan mo ako sa ospital bukas, ha? Nanay, uwi na po ako. Alam mo pa bang umuwi? Akala ko ba sumama ka na sa kanya? Hindi naman po. Dahil umuwi ka na, magpapakonsulta tayo bukas. Magpapakonsulta. Anong sakit mo? Ikaw ang dapat magpatingin sa doktor, hindi ako. Hoy, nahanap ko na ang mapapangasawa mo. Nagbigay si Mr. Zhang ng $50,000 para hingin ang iyong kamay. Sabi pa niya, kung birhen ka pa, bibigyan pa niya ako ng dagdag na $50,000. Nanay, ano po ba ang sinasabi ninyo? Gago pala ang anak ni Mr. Zhang. Ano kung tanga ko? Mas mabuti pang wala ng problema. Hindi na rin kailangan pang mag-ayos ng kasal. Ayoko nang mag-asawa, ayaw ko. Wala kang karapatang magdesisyon. Hindi ako pupunta kahit saan. Susuwayin mo ba ako? Magpapakasal ka sa kanya. Hoy, anong ikinababahala mo? Wala ka bang ipagkaloob ang sarili mo? Iyon ba ang dahilan kung bakit ayaw mong magpatingin? Sabihin mo na ang totoo. Wala ka na bang kalaswan? Hindi ganoon. Kasi, ayoko lang, magpakasal sa isang hanggal. Nanay. Pakiusap po. Isauli na po ninyo ang pera kay Mr. Zhang, pwede po ba? Kahit anong ipagawa ninyo sa akin sa hinaharap, gagawin ko po. Imposible. Natanggap ko na ang pera, hindi ko na maibabalik. Bukod pa riyan, kailangan din ng pera ng kapatid mo.
para sa kasal niya. Halika na't sumama ka sa akin, nanay. Ayoko pong mag-asawa. Bibigyan kita ng 50,000 dolyar, pwede ba? Pakiusap ko, pakiusap, ayoko pong mag-asawa. May 50,000 dolyar ka nga ba talaga? Susunod na pasyente, si Zhu Fanfan. Nandito na kami, ayoko na. Hindi na ako magpapasuri, gusto ko nang umuwi, Zhu Fanfan. Kung gusto mong magpasuri, bilisin mo. Huwag mong sayangin ang oras ko. Parating na kami. Ayoko magpa-test. Gusto kong umuwi. Zhu Fanfan, anong reaksyon mo? Totoo bang buntis ka? Ayon sa ulat na ito, buntis siya. Hindi mo ba alam? Buntis nga siya, Zhu Fanfan, naglakas loob kang mabuntis bago ang kasal. Sumunod ka na lang. Kailangan mong magpa-abort. Huwag po, ayoko po. Mama, pagmamakaawa po ako sa inyo. Ayoko pong ipalaglag ang bata. Anak ko po siya. Pagmamakaawa po ako. Huwag mo akong pilitin na ibigay ang bata. Talagang hindi pwede. Ipinag-uutos ko sa inyo na ipa-abort ninyo agad. Zhu Fanfan, bawal kang mabuntis. Hindi pwedeng mabuhay ang batang ito. Han Ming, salamat sa pagsama mo. Tito, tulungan ninyo ako. May isang taong makaliligtas sa akin. Buti na lang at sipon lang ito. Tito, tulungan niyo po ako. Han Ming, anong nangyari? Han Ming. Wala po ito. Siguro nagkamali lang ako ng narinig. Akala ko narinig ko ang boses ni Fanfan. Nanay, anong nangyari? Hindi ba't nakikita mo ang daan? Yung batang walang hiya. Huwag ka nang tumakbo. Direktor Han, ngayong umaga, nakita ko si Zo na pumunta sa ospital. Kasama niya ang nanay niya. Anong sinabi mo? Oy, Han Ming, saan ka pupunta? Kamusta? Yung babae kanina, si Zhu Fanfan ba siya? Oo, tama. Hoy, anong ginagawa mo? Bawal ang mga lalaki rito. Ano iyon? Hintayin mo na lang siyang lumabas. Bawal ang mga lalaki. Anong ginagawa ninyo? Gumagawa kami ng virginity test. Pero, ang babae kanina ay iniuwi na ng kanyang ina. Saan tayo pupunta? Kung ipapanganak mo ang batang ito, sisirain mo ang aking dangal. Ipalaglag mo ito sa akin. Kung ipanganak mo ang batang ito, hihiya kami ng husto. Tumayo ka. Tigilan mo yan. Tito, ikaw. Bakit ikaw? Kahit na ikaw ang ina ni Fanfan, hindi mo rin siya pwedeng saktan. Anong ginagawa mo? Tito, ang bata. Doktor, kumusta na? May nangyari ba sa kanya? Hindi masyadong seryoso. Pero siya, CEO Han, may problema na. Nakalik na ang proyekto sa Shanghai. Anong nangyari? Sinadya ito ng isang tao sa kumpanya. Naghihintay sa iyo ang mga shareholder. Ganoon ba? Sige, pupunta na ako. Teka lang. Manatili ka sa silid ng pasyente. Kung may mangyari sa kanya, ipaalam mo sa akin. Opo. Anak ko. Anak ko. Doktor. Anong ginagawa mo? Humiga ka na. Doktor, nasaan ang anak ko? Okay lang ba ang anak ko? Walang problema sa bata. Humiga ka na at magpahinga. Talaga ba? Humiga ka. Mabuti na lang. Dumating na si CEO Han. Aalis na ako. Nako, parang siya ang nagligtas sa akin. Hindi kaya. Alam na niya na buntis ako. Fanfan, iniligtas na naman kita. Hindi mo ba ako pasasalamatan? Salamat po. Mabuti naman. Hindi mo ba ako kayang titigan? Pasensya na po. Hindi ko sinasadyang itago sa'yo. Marunong ka palang humingi ng tawad. Kung hindi ako dumating sa tamang oras,
Baka patay ka na. Hindi ka ba galit sa akin? Bakit ako magagalit sa'yo? Mukhang siya, hindi pa rin niya alam tungkol sa pagbubuntis ko. Dapat ko bang sabihin sa kanya? Pero, yung babaeng iyon. Yun lang, hindi ko siya pwedeng istorbohin. Anong iniisip mo? Ako, medyo pagod pa rin ako. Fan, pumunta ka sa bahay ko. Grabe ang mga magulang mo. Natatakot akong baka saktan ka nila. Sa bahay mo. Ayokong makaabala sa'yo. Ano ba ang iniisip mo? Huwag kang mag-alala. Ayos lang yan. Kailangan mo lang magpahinga. Kung tumira ako sa bahay niya, baka mas ligtas ng kaunti ang bata. Sige, pasensya na kung makakaabala ako. Ang bait mo talaga. Tito, nandito na tayo. Kaya ko nang mag-isa. Boss, bisita mo siya. Oo, si Fan ito. Mag-i-stay siya rito. Medyo mahina ang katawan niya. Pakilutong at alagaan mo siya. Kakatapos ko lang magluto ng hapunan. Kumain ka na rin. Kukuha na ako ng kanin. Tara na. Ito ang unang beses na may babaeng dinala pa uwi ang amo. Kailangang masabi ko ito kay mama niya. Salamat. Kapag gumaling ka na, magtrabaho ka sa kumpanya ko. Pero wala naman akong alam. Magagawa ko ba ito? Maaari kang matuto. Naniniwala akong kaya mo. Salamat po, Tito. Sa pagkakataong ito, talagang pinag-isipan niya ng mabuti. Ang pangarap ni Ginang, Han na buhatin ang apo niya. Palapit nang maging totoo. Aling Han, sasabihin ko sa iyo. Isang magandang balita. Ngayon, may iuuwing babae ang amo. Talaga, kumusta na? Siguradong successful. Nakita ko mismo. Kumuha siya ng pagkain para kay Fan. Mabuti naman iyon. Mukhang, hindi ako binaygo ng batang ito. Lihim na kukuha ng litrato. Hindi na ako makapaghintay pa. Gusto ko nang makita ang aking future daughter-in-law. O sige, alam ko na. Hindi pa rin siya makalakad ng normal. Dalhin na ninyo siya sa kwarto. Ang cute. Fan. Gising ka na ba? Tito, bakit ka nandito? Tingnan mo, kaninong bahay ito? Nakalimutan ko, ito ang bahay mo. Hindi ka makatayo ng maayos kahapon. Nawawala na ba ang alaala mo ngayon? Tama ba ako? Kailangan ko nang maghugas ng mukha. Lumabas ka na. Huwag na kitang aasarin. Handa na ang almusal. Bumaba ka na para kumain. Ikaw, pumunta ako sa kumpanya. Magkita tayo mamaya. Si Fan. Ito ang trabaho ko. Magpahinga ka na. Walang problema. Mas mabilis kung dalawa ang gagawa. Bukod pa rito, nandito naman ako. Dapat akong tumulong kahit kaunti. Hindi pwede. Kanina umaga bago pumasok sa trabaho, sinabi sa akin ng amo, ikaw ay nasaktan. Kailangang alagaan ka ng mabuti. Mamaya, susuriin ng doktor ang kalusugan mo. Sinabi na ng amo sa doktor, araw-araw kang kailangang suriin sa sugat mo. Hindi ko pa nakita isang lalaking mabait na tulad niya. Talagang inaalagaan niya ako ng husto. Sayang lang, hindi lang ako ang nag-iisa. Kung doktor lang sana ako, mas mabuti. Ibubunyag ba niya ang pagbubuntis ko? Doktor, kumusta ang kalusugan ko? Medyo hindi normal ang tibok ng puso ko. Kailangan nating pumunta sa ospital para sa mas detalyadong pagsusuri. Mabilis ang tibok ng puso. Kailangan kong ipaalam ito sa amo. Iyazang. Ang amo ay nagtatrabaho pa rin. Pag-usapan na lang natin ito mamaya. Pero, ayos lang. Ang kalusugan ko, alam ko na ito. Ito ay isang matandang sakit. Walang problema. Huwag ninyong istorbohin siya. Sige. Marahil dahil buntis ako, kaya apektado ang tibok ng puso ko. Pero hindi ko na kayang itago si Hanming. Ngayong gabi sasabihin ko na sa kanya ang totoo. Tito, kakauwi mo lang ba? Sabi ni Tia Zhang, mabilis ang tibok ng puso mo. Bakit kaya? Tito, may gusto akong sabihin. Sabihin mo lang.
Ang totoo niyan, ako yung babaeng nakitulog sa'yo kagabi. Sige, sabihin mo na. Gusto ko lang sabihin. Sabi ng doktor, ayos lang ako. Gusto ko nang bumalik sa trabaho. Pwede kang pumasok sa trabaho. Ngunit sa ngayon, ang tibok ng puso mo, ayos lang. Dahil nasaktan ako, kaya medyo nag-aalala ako. Ayos lang. Sige. Aayusin ko po agad. Hello. Bago po akong empleyado. Saan kaya ang upuan ko? Magandang araw po. Maaari po bang itanong kung saan ang aking pwesto? Manahimik ka. Bagong empleyado ba? Hindi mo ba alam ang patakaran ng kumpanya? Anong patakaran? Patakaran sa pagbibigay ng regalo. Bagong empleyado. Kailangan bumili ng pagkain para sa mga lumang empleyado. Ako, hindi ko alam na may ganitong patakaran. Ang damit na ito ba iyo? Hindi siya karapat-dapat magtrabaho rito. Anong suot ko? Hindi rin naman iyon nakakaapekto sa trabaho. Bakit hindi? Ikaw ang nakakaapekto sa amin. Umalis ka na. Umuwi ka na sa inyo. Huwag mo akong gagalawin. Hinawakan kita. Bakit? Gusto mo ba akong suntukin? Ang ingay nyo. Anong ginagawa nyo? Wala ba kayong magawa, Ate Shen? Siya yon. Baguhan ka pala, hindi mo alam ang mga patakaran. Ang alam mo lang ay manggulo. Wala akong ginagawa, halata namang pinahihirapan mo ako. Baguhan ka nga, sino ang nag-hire sa'yo? Si CEO Han ang naglagay sa akin dito. Sinabi mong si CEO Han ang naglagay sa'yo dito. Bakit hindi ko alam? Ang kapal ng mukha mo. Nang ahas kang lokohin kami. Nakita ko, ang itsura ni CEO Han. Hindi mo rin alam? Hindi, sinabi sa akin ni Tito Han. Sinabi niya na ipinaalam na niya. Sinabi niya, nalilito ka ba? Baka naman napagkamalan mo ang isang matandang lalaki bilang si CEO Han. Hindi ako nagkamali, at saka, hindi naman siya mukhang matanda. Ate Shen, huwag mo na siyang kausapin. Tatawagan lang natin siya para malaman. Gusto kong subukan, sasanduan ba siya ni CEO Han? Oo nga, tawagan mo si CEO Han. Sabihin mong sunduin ka niya. Masyado siguro siyang busy. Ayaw kong istorbohin siya. Hindi sinasagot, sinabi ko na nga ba? Paano ba mapapansin ka ni CEO Han? Baka niloko ka lang ng isang matandang lalaki. Hindi siya matanda. Madam, dito po kayo. Ngayon, nasa meeting si CEO Han. Pwede ka munang maglakad-lakad. Libutin mo ang kumpanya. Bakit ka nandito? Miss, kanino po kayo naghahanap? Asawa po ako ni CEO Han. Ikaw pala ang asawa ni Tito Han. Kung hindi ako, baka ikaw yun. Narinig ko, na siya ang anak ng may-ari ng Tesla Corporation. Kaninang nakita ko, may suot siyang kwintas na may nakaukit na tsu. Siguradong siya ang asawa ni CEO Han. Ginang, may bulag akong mata, maupo ka. Kaya pala si Tito at siya. Talagang may relasyon pala. Linisin mo agad ang sahig ng banyo. Hindi pwede. Hindi ako pwedeng makipag-away sa kanila. Buntis kasi ako. Kailangan kong protektahan ang bata. Kapag natapos ko ng linisin, papalayain mo na ako. Oo. Magaling. Pero sa tingin ko'y kulang pa rin. Malapit na akong ma-promote. Ano ba ang gusto mo? Gusto kong ikaw mismo ang pumitas nyon. Huwag kang mag-abuso. Ano naman? Parang mangkukulam ka naman. Marami na akong nakita. Nagsinungaling ka na dinala ka ni CEO Han sa kumpanya. Sa totoo lang, gusto mo lang gamitin ang iyong katawan para umasenso. Ngayon, parurusahan kita. Isa kang vixen. Pupulutan mo yan. Liwan, sinabi ko sa iyo na ayusin ang trabaho para sa Fan-Fan. Tapos ka na ba? Paumanhin po, CEO Han. Nakalimutan ko po. Nakatayo ka pa rin dyan. Pumunta ka na sa Human Resources. Bitawan niyo ako, linisin natin ito. Anong ginagawa niyo, Manager Shen?
Bakit mo ginawa iyon? Napakadumi ng sahig. Huwag mong saktan ang batang babae. Umalis ka na. Pakikialam mo ba ang trabaho ko? Hindi. Masyadong marumi ang sahig, dahil hindi ko pa ito nalilinis. Sige, gusto mo bang tulungan siya, di ba? Kung hindi niya linisin ito ngayon, umalis ka na sa kumpanyang ito. Ako. Saktan mo na lang ako. Wala siyang kasalanan. Gawin mo na. Bitawan mo ako. Manager, grabe talaga. Huwag mong gawin yan. Napakasama mo. Ang mga mahirap na katulad ninyo, gusto mong protektahan ng isa't isa. Pareho lang kayong klaseng tao. Ganito ba talaga kumilos ang mga mayayaman? Mali, dahil ikaw ay isang taong mapanlinlang at mapagkunwari. Hindi pa ito sapat. Tito. Ano po ang ginagawa ninyo? Fan, nasugatan ka na. Manager Shen, bakit mo siya binubuli? Sobrang sama naman noon. Mei, bakit ka nandito? Hanming. Nais kong talakayin ang pakikipagtulungan sa iyong korporasyon. Sabi nila nasa meeting ka raw. Naglalakad lang ako sa lugar ng mga empleyado. Hindi ko inaasahan na nakita ko si Manager Shen na binubuli si Fan. Hindi ko rin napigilan. Ano pong sinabi ng amo? Huwag mo nang sabihin pa, kundi hindi na kita mapagtatanggol. Amo. Sino ang amo? CEO Han, nagkamali po ako. Patawarin niyo na po ako. CEO Han, may sasabihin po ako para sa kanya. Manager Shen, masyadong malupit siya sa kanya. Hindi ka dapat patawarin. Isa lang siyang janitress. Paano niya nagawang utusan si CEO Han? Si CEO Han. Nagkamali siya. Gusto ko lang naman. Tama na. Yan ba ang tawag mo sa mga maliliit na parusa? Nang ahas kang manakit sa kanya. Fan, sino ang nambuli sa iyo? Siya. At siya pa. At isa pa. Siya. Siya ang girlfriend ng tito mo. Tapos na. Sila lang dalawa. Pumasok kayo rito. CEO Han. Ipaaresto mo sila agad, dahil sa pang-aabuso sa trabaho. Tanggalin sila sa kumpanya. Mula ngayon, hindi ko na sila papayagan. Matatanggap sa kahit anong kumpanya sa Beijing. Guardia, alam kong nagkamali ako. Patawarin mo ako. Alam kong nagkamali ako. Huwag. Ano ang tinitignan ninyo? Bumalik na kayo sa trabaho. Papahiran ko na ang gamot mo. Hanming, tinawagan kita. Bakit hindi mo sinasagot? Huwag na po, tito. Kaya ko na pong papahiran ang sarili ko. Maghintay ka sa kwarto ko. Tara na. Fan, hindi kita patatawarin. Mabait ka talaga. Sayang, hindi siya akin. Fan, ang nangyari kanina, dahil sa hindi ko magandang paghahanda, kaya ka nasaktan. Ayos lang po, tito. Ang kaunting sama ng loob na ito ay wala lang. Pinatuloy mo na ako sa bahay mo. Swerte na ako roon. Hintayin mo ako rito saglit. Mag-aayos ako ng ihahatid sa iyo agad. Sige. Hindi ko na kayang manuluyan pa sa kanya. Kailangan ko na siyang palem. Fan, ang sanggit. Ang tagal na ni Hanming, hindi pa rin bumabalik.
Gusto ba niyang nakawin sa akin si Hanming? Imposible. Mei, anong pakikipagtulungan ang tinutukoy mo? Hanming, kakabalik mo lang. Ganun ba ang pinag-usapan ninyo sa pakikipagtulungan? Wala ka na bang ibang gustong sabihin sa akin? Tandaan mo, wala akong anumang damdamin para sa iyo. Maraming taon na kitang hinahanap. Gusto ko lang suklian ang pagligtas mo sa akin noon. Alam ko na, nagbibiro lang ako. Nabalitaan ko, bigo raw ang kumpanya ninyo sa pag-a-apply ng lupa sa Hilaga. Kailangan na nating mapabilis ang bagong proyekto. Nakuha ng Tesla Corporation ang proyekto ng Marriott. Gusto mo bang makipagtulungan? Ang proyekto ng Marriott. Dapat ay sumunod tayo sa tamang proseso ng pag-auction. Ayos lang, sapat na ang sabihin ko lang yun sa tatay ko. Dapat pa rin nating sundin ang tamang proseso. Kaya naman ang Xinhua Group yan. May gagawin pa ako. Tito, Fan, hinahanap kita. Tito, ayaw ko na pong magtrabaho rito. Gusto ko nang umuwi. Ayos lang yan. Magpapadala ako ng susando sa iyo pa uwi. Li Wan. Ihatid mo na si Fan pa uwi. Mag-ingat ka sa pagmamaneho. Opo. Parang, hindi mo na kailangan ng pamamaalam ko. Falem. Tito. Katulong Lee, ibaba ninyo ako sa tabi ng daan. Maglalakad-lakad lang ako sandali. Tatawag ako kay Tito Han. Opo. Saan kaya ako pupunta ngayon? Naiwan ko pa pala ang ID ko sa bahay. Nanay. Hindi na talaga babalik si Fan. Masyado nang abala ang restaurant natin. Paulit-ulit na nangungulit si Mr. Zhang. Kahit ayaw niyang umuwi, pipilitin ko pa rin siyang umuwi. Sino yun? Fan, alam mo pa bang umuwi? Kukuha lang ako ng gamit. Sabi mo hindi ka na babalik. Masakit. Masakit pa pala sa'yo. Buntis ka. Kinansela mo na ba ito? Tapos na. Hayop ka. Niloko mo ba ako? Ayaw mo na bang mabuhay? Parurusahan kita ngayon. Nagkasala po ako, inay. San. Si Mr. Zhang. San. Binayaran na kita ng pang-ikakasal. Natanggap mo na ang pera. Saan na ang taong kailangan ko? Ginoo Zhang, ano po ang ibig ninyong sabihin? Matagal ko na po kayong binayaran. Ngayon, ibigay mo na sa akin ang tao. O kaya, isauli mo sa akin ang pera. Nandito na siya. Tawagan mo na ang tulong. Siya ang biyenan mo. Ang ganda niya. Napakagandang bagay sa anak ko. Bagay na bagay sila. Hindi ako sang-ayon. Hindi ako magpapakasal. Hindi sang-ayon. San. Ano bang pinagsasabi mo? Ginoo Zhang, ang pagpapakasal ng mga anak ay wala kayong karapatang magdesisyon. Ang mga magulang ang magpapasya sa lahat. Ang dami-dami ng ibinigay ko sa'yo. Tapos hindi ka pa rin pumapayag. Hindi ako magpapakasal sa tanga. Buntis na ako. Buntis. Anong pinagsasabi mo, anak? Takpan niyo ang bibig niya. San, maglalakas loob ka bang ibigay sa akin ang maruming bagay na ito? Hindi siya buntis, dahil ayaw niyang mag-asawa, kaya nagsinungaling siya. Ngayon, papapatulugin ko siya kasama ng anak mo. Kung hindi na siya birhen, isasauli ko sa iyo ang pera. Maniniwala ako sa iyo ng isang beses lang. Dalhin ninyo siya.
Tita Zhang. Nasaan si Fanfan? Umalis ng bahay si Fanfan kaninang umaga at hindi pa umuwi. Hindi pa umuwi. Li Wan, saan mo dinala si Fanfan? Sabi ni Fanfan, gusto niya munang maglakad-lakad. Bumaba siya ng sasakyan. Tatawag daw siya sa iyo. Agad mong alamin ang kinaroroonan ni Fanfan. Siya ba ang asawa ko? Ang ganda, naalala mo pa ba? Yung mga pelikulang ipinakita ko sa'yo, naalala mo ba? Oo naman. Anak, sundin mo ang nakita mo sa mga pelikula. Opo. Anong ginagawa mo rito? Ang anak kong babae ay maraming pakana. Natatakot akong masira niya ang lahat. Kaya bantayan mo sila. Kailangan ko munang maghintay na matapos sila. Sa bedsheet, kailangan pang lagyan ng kaunting dugo. Mahal ko. Ang ganda-ganda mo. Mahal ko. Mahal. Magkaanak na tayo. Pakiusap ko sa'yo. Parawalan mo na ako. Huwag ka nang umiyak. Sige. Tulungan mo akong tanggalin ang tali. Magkakaanak na tayo. Sige. Mahal, tulungan kitang buksan ito. Magkakaanak tayo. Fanfan, naglakas loob kang tumakas. Bumalik ka rito. Fanfan, patay ka na. Tito Han, saklalahan mo ako. Fanfan, ang kapal mo naman. May gana ka pang manakit ng tao. Tumakas ka, saan ka tatakas? Patawarin mo na ako, pwede ba? Buntis kasi ako. Ngayon, kailangan kong ipa-abort ang anak mo. Nanay, huwag naman po. Anak mo naman po ako, bakit mo po ako Gina ganoon? Dapat kang mag-asawa na. Nagsumikap ako para palakihin ka. Ang gusto ko lang ay makasal ka sa mabuting lalaki. Para makatulong sa pamilya natin. Hindi ko akalain na gagawa ka ng ganyang bagay. Walang utang na loob ka. Hayop ka. Umalis ka na. Umuwi na tayo sa pamilya Zhang. Pasensya na. Ayoko. Gusto kong umuwi at hanapin si Tio Han. Walang makakapagligtas sa iyo ngayon. Bitawan mo ako. Lalaban ka pa. Ngayon, sisiguraduhin kong mapaparusahan kita. Fanfan. Mamatay na. Bakit siya nandito? CEO Han. Sa pinangyarihan ng insidente, ang telepono ni Fanfan. Doktor, kumusta na siya? CEO Han. Maayos na ang kalagayan ng mag-ina. Anong bata? Li Wan, mag-charge ka na. Opo. Fanfan. May itatanong po ako sa inyo. Pasensya na. Mali ako. Buntis ako. Hindi ko sana dapat ito itinago sa iyo. Sana huwag mong ipalaglag ang bata. Hindi ko naman sinabi na ayaw ko sa bata. Ang cute ng ulo niya. Ano ang iniisip mo? Tinatago mo sa akin. Dahil ba natatakot kang ayaw ko sa bata? Ano ang ibig mong sabihin? Gusto mo alagaan ko ang baby na ito? Syempre naman. Anak ko yan. Fanfan, gusto mo bang samahan akong alagaan ang batang ito? Tito. Ako po. May tanong po ako sa inyo. Sige, ano yun? Tito. May girlfriend na po ba kayo? O kaya? Asawa, hindi pa ako kasal. Napakadesente ko, walang girlfriend, at walang asawa. May iba ka pa bang gustong itanong? Ang inyong relasyon kay Maymay. CEO Han. Nasira na ang telepono. Ipaayos ko na. Sige, ayusin mo na iyon. Telepono ko naman ito,
Oo nga, Fan. Sino yung wallpaper ng telepono mo? Sino yun? Larawan ko yan noong bata pa ako. Nakuhanan yan noong 5 taong gulang pa lang ako. 5 taong gulang. Naalala ko pa noon. 5 taong gulang din si Fan noon. Yung hiyas ni Maymay. Anong nangyari? Ano po iyon, tito? Ayos lang. Mayroon ka pa bang mga lumang litrato noong bata ka pa? Ang litratong iyon, nasa telepono ko lang. Kailangan ko pang maayos yun bago ko mapanood. Ayos lang. Fan, buntis ako. Kailangan ko rin ng taong mag-aalaga sa akin. Pangangalagaan kita, ha? Opo. Pangako. Tara na, uwi na tayo. Kaya asawa ko ni Tito Han. Pinagsisisihan mo ba yun, bata? Salamat, asawa ko. Bakit mo ako pinasasalamatan? Salamat sa iyo. Dahil binigyan mo ako ng pamilya. Gaga, ako dapat ang magpasalamat sa iyo. Dahil binigyan mo ako ng napakahalagang regalo. Mula ngayon, aalagaan kita ng mabuti. Mahal kong asawa. Kunin mo itong card na ito. Hindi pwede. Hindi ko matatanggap ang pera mo. Kunin mo na lang. Ang mga lalaki ay naghahanap buhay para sa mga babae. Tito, napakabait ninyo, kabait ninyo po. Maymay, mayroon na akong impormasyon kay Fan. Sige, sabihin mo na. Ang mga magulang ni Fan ay may maliit na carinderia. Pero kinapopootan ng pamilya nila ang mga babae. Kamakailan, pinilit nilang pakasalan si Fan ng isang tanga. Pero, buntis na pala si Fan. Ngayon ay nagpakasal na sila ni CEO Han. Ano? Kasal ka na? Nakakainis talaga si Fan. Ginamit mo pa ang bata para lang may kasal. Kung kasal na sila, may paraan din ako para maghiwalay sila. Magandang umaga, mahal kong asawa. Gutom ka na ba? May konti. Ibaba mo na ako. Nandito pa si Aling Zhang ah. Pakainin kita. Tingnan mo sila. Ang sweet naman. Wag na. Kaya ko na ito. Hindi. Tutulungan kita. Ako. Hanming, tulungan mo ako. Fan, may pupuntahan lang ako saglit. May pakialam pa ba siya kay Maymay? Fan, sa wakas, nakabalik ka na rin. Pinag-alala mo ako ng husto. Kasal na kami ni Fan. Tawagin mo siyang madam. Kasal na pala kayo. Mabuti naman. Huwag kang matakot, masasanay ka rin. Tama, Tita Zhang. Buntis na si Fan. Palitan mo na ang menu na angkop para sa mga buntis. Sige po, palitan ko po agad. Mamayang gabi, maghahanda ako ng masusustansyang pagkain para sa mga buntis. Opo. Mauuna na po ako. Akala ko pa naman may mangyayari sa kanilang dalawa. Hindi ko inaasahan na magiging ganito kabilis ang mga pangyayari. Sa pagkakataong ito, malapit nang magkaroon ng apo ang chairman. Tito. Tinatawag mo akong tito. Hindi ko na po ba dapat tawaging ganon? Huwag mo na akong tawaging ganon. Ganon, paparusahan kita. Anong klaseng parusa? Buntis po ako. Huwag kang mag-alala, magiging mahinahon ako.
Eto, nakauwi na po ako. Na-miss mo ba ako? Hindi mo talaga ako na-miss. Kung ganoon, mapaparusahan ka. Nanay, bakit po? Itinuturing mo pa ba akong nanay mo? Masamang anak ka. Bakit hindi mo sinabi sa akin na may girlfriend ka na? Kaya kinailangan ko pang tumawag para magtanong. Wala po akong girlfriend. Siya ay isang fan. Ngayon ay manugang ka na ng nanay ko. Ha, ikinasal ka na pala. Napakalaking pangyayari. At hindi mo man lang sinabi sa akin. Hanming, lumaki ka na at nag-mature na. Hindi mo na pala kailangan ng pag-aalaga ko. Malapit na ang kaarawan ko. Dalhin mo si Fan Fan para makausap ko siya. Tatanungin ko muna siya kung pumapayag siya. Parang sinasabi mong isang masamang biyenan ako. Nasaan si Fan Fan? Ibigay mo sa kanya ang telepono. Gusto kong makausap ang manugang ko. Fan Fan, susunod na linggo ang kaarawan ko. Sa oras na iyon, pumunta ka sana kasama si Hanming. Sige, opo, nanay, huwag mo siyang takutin. Bababa ko na ang tawag. Anong nangyari sa iyo? Natatakot ka talaga. Parang tinawag kitang tiyahin kanina. Gago, paraan lang iyon ng pagtawag. Umuwi na tayo, pwede namang baguhin mamaya. Sige, batiin natin si mama sa kaarawan niya. Kailangan kong maghanda ng regalo.